Ang multo ko, what if magkaanak talaga ako ngayon 2025? Malaking responsibilidad yan. Mahirap yan, Brad. Ginugulo kasi yung damdamin ko ngayon. Parang feeling ko, magkaanak talaga ako. Congratulations agad. Ang pagkakaroon kasi ng baby, pare, mabilis lang siyang gawin. Pero mahirap siyang gampanan. Paano pag binigay talaga ni Lord? Naunahan pa ako, no? Lifetime responsibility kasi yan, boss. Oo, yun. Oo, pero hindi mo pagsisisihan yun. Sinimulan kasi ni Bon sa pagpasa ng bola. Ayun, sinugulo na tuloy ako ng damdamin. Pero what if yung ganun talaga yung mangyari? Kergon. Ako na talaga ang batang ama. 14. Para sa mga di nakakaalam, no? 20 years old pa lang si Argon. At sobrang dami niya pang pangarap na gustong abutin. At feeling ko hindi magandang maaga siya magkaanak, no? Pero what if? Ngayon taon, magka-baby siya. Eh di may kalaro na si Lucas. Pati si Argon, kalaro niya na rin yung anak niya. Alam mo yung pinakamulto? Ang pinakamulto, what if di ka pala talaga magkaka-baby kasi baog ka? Yun ang delikado. Yung tipong gusto mo na magkaanak kaso baog ka pa. Pero may masakit na multo dun, boy. Ano? What if yung baby na hinahangad ni Argon, hindi pala sa kanya galing? Ayun lang. Hindi siya yung ama? Masakit yun. Sakit yun! Dinadagdagan niya yung multo ko ngayon Parang hindi na ata ako makatulog nito pagtapos nito kasi ginugulo na ako ng multo ng damdamin ko. Sigon, ilan ba multo mo? Ito pa yung isang multo ko. What if hindi ko grinab yung opportunity na binigay ng BG na pupunta ako dito sa Manila. Kasi way back 3 years ago, 16 years old ako noon, tapos kumbaga, nauna kasi ako kay Boss Tony, naging editor 2 years, tapos nilipat ako kay Erwin, tapos bigla akong binigyan ng opportunity ni Bon na maging editor ng BG channel. Tapos, pinapunta niya ako sa BG House, kaso hindi pumayag yung parents ko kasi pandemic noon, COVID. In-invite niya ako January. 4 months bago, pinayagan ako ng parents ko na pumunta dito kasi yun nga, COVID. Tapos, what if hindi ko grinab yung opportunity ngayon? Ano kaya ako ngayon? Feeling ko nagtatrabaho si Argon sa macho dancer yan. Feeling ko. Hindi. Pag hindi siya napunta dito, maliit pa yung muscle niyan. Ay, oo. Oo nga, no? Tsaka feeling ko yan, black belter. Ay, oo nga, siya, boss, no? kasi ako nun karate do. Pero, hindi. Nagmakaawa ako dun sa pamilya ko. Sabi ko, lumuhod ako sa parents ko. Uy. Sa nanay ko, sabi ko, payagan nyo na ako kasi papakitaan ko kayo ng mangyayari sa buhay ko. At sobrang proud tayo kay Argon ni boss, diba? Totoo yun, guys. Totoo yun. Sinabi ko talaga yun, umiyak ako sa tatay ko. Kasi ayaw ko payagan kasi siyempre bata pa ako nun Siguro nagiging employee ako, working student. So pinagsasabi ko yung pag-aaral ko. Tapos habang nag-work ako for myself. Tapos yan. Yun yung ginugulo yung utak ko ngayon. Multo, what if hindi ko grinab yung opportunity na binigay nila? Kung hindi mo ginrab yun, wala ka sa upuan mo ngayon. Yun. Diba? Kaya yung multo na yun, tanggalin mo na yun. Tatanggalin ko na yun. Ang multo na lang ngayong taon, baka maging ninong ako. Baka mag-ininom tayo. Oo, buong-buo na yun. Ito hindi lang multo to. Multo talaga yan. Masamang elemento pa to. Kapre yan. Par, anong aswang mo ay multo mo? Kasi yung multo ko, pre. Uy, may multo rin. Di ba si Argon, 20 years old, malapit nang makabuntis. Bakit? Tapos ako, 26 years old, gusto ko na mag-anak. Pero wala pa akong nabubuntis. Uy! Mas matindi yun. Mas matindi. Baog ka pala. Baog. So, parang sinasabi mo, G, totoo ba? Sinusubukan mo magkaanak pero hindi ka magkaanak? Hindi pa binibigay ni Lord Pero sinusubukan ko. Oh? Pinuputok mo? Grabe pala yung revelasyon ng mga multo dito. Grabe ka, Seryoso boy. pala to. Hindi nyo kasi alam, mahilig ako sa bata. So, gusto ko na talaga ng anak. Pero kung ibibigay na ni Lord agad, hindi masaya. Pero yung multo ko talaga, what if hindi ako magkaanak? G, alam mo, minulto rin ako. Siyempre gusto ko magkaroon ng kalaro yung anak ko ng anak mo
Kasi yung mga mini-me kasi natin yan, mini ni Argon. G, may mini Von na ako eh. Tama. Si Bostoni wala pang mini Bostoni na lalaki. G, gusto kong magkaroon ng mini Erwin na katulad mo. Babato kang, mamahalin ko. Bakit mabatukan? Makulit eh. Pre, isipin nyo, 3 years ago pa ako pinipressure ni Bon na magkaroon ng kalaro yung anak niya. Ikaw kasi yung perfect person na magkaanak, di ako. Akala ko nga yung bola na pinasa kay Argon sa akin na naman, pero sinukuha na din ako ni Bon. Argon na binigay. Oo nga, no? Siguro hindi pa ako binibigyan ni Lord ng anak kasi alam niya nakukonyatan ko lang yun kapag makulit. De, baka G, kasi hindi ka rin pa ready. Oh, siguro. Siguro pag ready ka na, mararamdaman naman ng tamang panahon, di ba, na ito na yung tamang babae, tamang timing. Hindi, meron na tayong tamang babae. Uy, grabe yun. Grabe, pinaglaban! Tama yun. Yan. Pero, pwede ba yun, boy? Example, pag hindi mo pa time, hindi pa tamang time na magkaanak ka, what if, pag trip mo, iputok? Iputok sa... Pare, alam mo ba yung multo ni Erwin? Ito Multo usapan pag nagkaputukan. Nakakatawa lang kasi sabi ni Erwin, what if hindi ako magkaanak, di ba? Alam mo, kinakabahan ako. Sabi niyo, yung multo ko ganito eh. What if sa sobrang dami kong panganay, hindi ko na alam mabilang. May anak ka, puro panganay. Ano lang yun, magkakaroon ako ng panganay na lalaki. Uy. Tapos may kapatid na babae. Uy. Para walang mag-aaway. Tapos Oo nga, no? poprotektahan niya yung babae. Pero ako, boy, kung magkaanak ako, gusto ko puro lalaki. Para may pagpipilian ka kung sino yung magtatagumpay at hindi, ano? Hindi naman, gusto ko silang magsabuhay. Ngayon, mag-away kayo, boxing kayo ngayon. Kala ko gagawa ka ng army. Eto, Jay, isa to sa pinakamalaking multo. Uy, Na- kapre yan. What if hindi ako nabalian ng buto? Buto. Ayaw nga. Pare, NBA player to. Walang injury to. Dumatak siguro Boy, yan. kung hindi nabalian ng tuhod yan, gagi, lagpas 6-footer yan, boy. So, bakit kami numulto nun? Kaibigan Kasi, ko. pre, nung bata ako, sports talagang ang hilig ko. Talagang professional sports. Kala ko, Gagi, ano to, boy? World champion. Pag ano, no? Kasi, boy, baka pinagtatawanan nyo, hindi nyo alam. Yung kaliwat ka ng tuhod ko, tsaka kaliwat ka ng balikat, may balik. Baldado na pala yun. Boss, multo ko yun, tinatawanan mo. Nakakatawa kasi multo mo eh. Hindi, pero seryoso yun, no? Kung sakaling walang injury si Erwin, sana 7 Hindi, Jay, ang point ko kasi dyan, kung wala akong injury dati, niisip ko kung nasa billionaire gang ba ako ngayon. Hindi, pre, para sa akin, gold Olympics. Ayoko na nga. Okay na yung multo ko, papatayin ko na lang. Para kayo dyan. Ayun na si Bossing. Ano kaya multo nito? Tingnan natin yung multo nito. Ilan kaya multo ni Bossing? Isa sa mga pinaka nakakatakot na multo ko, yung what if natuloy yung pinapagawa naming bahay at nagawa siya. Tapos yung mga contractor na gumawa ng bahay namin, ng BG, ng family house namin, hindi ganun katibay tapos nag-collapse. Ay, yun lang. Oo nga, no? Kumbaga ano yun, boy? God's protection. Kaya nandito tayo ngayon. Kasi ngayon lang namin nalaman na yung mga contractor at gumagawa ng bahay namin hindi pala talaga eksperto at hindi lisensyado. Kaya what if kung tinuloy nila yung pagpapagawa ng bahay na yun tapos all of a sudden nagsisiyahan kami. Yung bahay na yun 3 palapag napakaganda talaga. Tapos yung swimming pool mag-collapse, yung bahay mag-collapse. Tapos nakakatakot siyang isipin kasi na-realize lang namin na tama si Argon. Pinoprotektahan kami ng Panginoon dahil hindi nangyari yun. At kung nangyari man yun, wala kami dito ngayon. Na mas malaki yung aming tahanan, mas malaki yung aming parang hindi na to just BG house, BG resort na to eh. Totoo. Mas malaki tong bahay na to kaysa doon sa pinapagawang bahay ni Bossing. Tsaka comfortable. Yung lupa comfortable din, malawak. Ginugulo ako ng damdamin ko, G. Kasi minsan, napaisip ako na what if hindi si Carlin yung napangasawa ko? Minumulto ko ng damdamin ko to the point na sigurado kung hindi si Carlin yung asawa ko,
Sobrang babaero ko. Patapon. Totoo Patapon yun. ng buhay. Nasaksihan ko yun. Sobrang pariwala. Walang direksyon. At talagang lost sa buhay. Totoo yun. Kasi nung panahong magkakaibigan kami, nagsisimula ako sa industriya, sa YouTube, sinimulan yung BG. Dumating sa punto na nalason ako ng pera, nalason ako ng kadiliman, nawalan ako ng liwanag at gabay ng Diyos ni Lord. Tapos lost kami to the point na nag-aaway na kami sa pera. Alam ko nang hindi healthy yun eh. Kaya minumulto kami multuhan kami dun eh. Yung isa kapre, yung isa tikbalang. Totoo yun, G, kasi sabi ko sa'yo, pre, kung ako madandamin akong tropa, masama na ang loob ko kay Bon. Kasi ibang tao na yun simula nung nakilala na si Ate Arlene. As in, Nakilala na ibang pinagbago. tao na talaga na nung nagkakilala kami, malayo na. Layo Pero na. in a better way. Isipin nyo, nung hindi pa kami ni Carlin, ni minsan, hindi ako nakapagbasa ng kahit anong libro. Pero simula nung naging kami ni Carlin, nagbasa ako ng Biblia. For the first time, nagbabasa ako ng libro. Yun ang pinaka-numero unong libro na binasa ko at talagang isinasa puso ko, ina-apply ko sa buhay namin kasi pamilyado na ako. Kasi ako yung taong audiobook lang, yung nakikinig lang ako. Ayoko talagang magbasa. Pero nung nilapit ako ni Carlin sa power at strength at wisdom at knowledge ng meron sa itaas, doon ako nagkaroon ng liwanag at realization na lahat ng meron kami ngayon, lahat yun ay binigay niya. At blessing lahat ng ito. Pero totoo pala yun, G, no? Kung kanino ka dumidikit, kung sino yung mga kasama mo, kung ano yung ginagawa nila, magagawa mo rin. Influence. Kasi katulad ni Ate Carlin, pinakilala niya sa atin si Lord. Kasi bago ko rin makilala si Ate Carlin, talagang si Bon lang yung tropa ko na puro pariwara yung ginagawa namin. Na-witness ko yun. Kahit sa maikling panahon pa lang, yung bago pa lang, kita ko yun. Yung nag-aaway-aaway dahil sa pera. Kaya ako naniniwala ako, binigay ni Lord sa Ate Carlin, hindi lang kay Bon. Sa atin. Ay, grabe, sobrang sweet naman nun. Pag napanood ni Carlin to, naku, may in love na naman yun. Libre tayo na siomay. Pero seryoso yun hindi para pakiligin o pero nakakatawa yung sinabi ni Irwin, no, na yung epekto ng ilaw at liwanag na binigay sa amin ni Carlin, apektado lahat ng buhay namin. To the point na pinigilan niya kami na gumawa ng mga masamang bagay. At nilapit niya kami sa itaas at kay Lord, and praise God dahil dumating siya sa buhay namin. Mga angel. No? Siya ang aking multo na white lady. Tao, corny. Okay, tara, simulan na natin. No, mukhang mabigat ang multo ni Boss. Papakilala ko sa inyo Masaya multo nito. ang aking dalawang multo. Uy, malungkot, masaya. Dito muna tayo sa mini multo ko. Isa, yung number 1. May masaya yan. Oo, yung lagi kasi akong binabagabag nitong multo na to eh. Hinahabol ka, boss. Lagi akong hinahabol nito, gabi-gabi, iniisip ko to. Tapos pag kumakain ako, lalo na pag nasa labas ako, na what if maayos yung buhok ko tapos kumpleto ang ngipin ko. Nakabuling ka talaga. Oo, di ba? Boss, kamukha mo si Elvis Presley nun. Hindi kasi nung high school kasi ako, maayos yung buhok ko. May mga nagkaka-crush talaga sa akin. Hindi ako naniniwala. Bakit? Pogi si boss. Pogi si boss dito lang. Tangi, guwapings talaga ako nung high school ako. Sabi ng mama ko yun guwapings ako. Pero grabe yung multo, no? Kung sakaling talagang kompleto lahat yan, boss, pinaghahabol lang talaga siya ng mga babae. Hindi naman babae, boy. Good looking lang. Piling ko yung babae yun. Oo nga, number 1 na problema ko. Di ba, iniisip ko lagi ako minumulto nitong problema ko na to. Hindi kompleto yung ngipin ko, ano lang ako, nakapustiso lang ako. So yung pagbukas ko ng shampoo, hindi ko mabuksan. Kailangan pa ng isang tao para may magbukas para sa akin. Sipin mo, binigay sa akin yung toyo kanina, buksan ko daw. Bugbog na yung plastic. Yung parang pinabubukas yung ngipin niya. Ginangat-ngat yung takip. Hindi ba katangahan yun? Kumuha siya ng gunting, tapos ganonin niya. Hindi, kasi nga wala kang gunting that time. Kumbaga parang nahihirapan ako sa sitwasyon ko ngayon na hindi kumpleto yung ngipin ko, hindi ako di ba? Kano boy, naisip ko pag okay yung buhok ni boss, ang dami niya sigurong hairstyle. Tapos isa pa yan. Yun pala talaga. Multo talaga kasi inaasar ka, boss. Tama naman Problema ko rin yan, di ba? Siyempre lagi akong binabagabag ng multo ko na yan. Isipin mo, Kimpi yung
favorite kong book, hindi ko magawa. Alam mo yung dalawang version na book ni Boss, Kalbo, tsaka yung Brush Up. Ano pa yung pinakamabigat, boss? Eto, yung pangalawa kong multo. Nakakatakot yan. Hindi to nakakatakot, boy. Tungkol to sa sarili ko. Na what if hindi siya ang nagloko? Ako yung nagloko. Nabivision nyo ba kung ano yung magiging senaryo? Siguro, kung nangyari yung ako yung nagloko, siguro wala na ako dito sa industriya ng YouTube at wala na ako sa BG House. Tapos, wala na akong kaibigan. Kasi lagi ko iniisip yun eh. Hinihiling mo, boss, na sana ikaw na lang yung nag-cheat. Hindi ko inihiling na sana ako na lang yung nag-cheat. Ang inihiling ko, bakit ko binigay yung 100% ko dun sa tao na yun? Nanghinayang kasi ako eh. Gabi-gabi, lagi kong iniisip, na-anxiety ako. Bakit nangyari sa akin to? Binigay ko naman yung 100% ko na, na effort, tsaka loyalty, tsaka pagmamahal. Niloko pa rin ako. Malay mo, boss, kaya nangyari yun. Kasi may ipapakilala pala sa'yo si Lord na mas better. Ako, hindi ko iniisip na meron akong bagong makikilala. Ako, sa sitwasyon ko ngayon, masaya na ako sa taong nakasama ko dati. Kumbaga parang lock-in na siya sa buhay ko. Yun na yung yun na yung tinatak sa dito sa The puso ko. one and only. The one and only na yun. For your information, girlfriend ko siya, to wife. First girlfriend, tapos First girlfriend ko siya, So, to wife. so ibig sabihin, Boss Tony, mahal mo pa siya. Mahal ko pa siya, pero wala nang babalikan. Hanggang doon na lang talaga. Kaya pala hindi makahanap ng bago. Kasi yung multo niya, mahal niya pa. Grabe naman yun, Boss. Ang damdamin ko. Ganun na yung naging ending ng love story ko. Boss, meron akong question kay Boss. What if yung ex mo gusto mga pagbalikan sa'yo tapos sasabihin sa'yo, eto na, bagong version ko na to, ibibigay ko na lahat, ibubuhos ko na. Tatanggapin mo pa ba? Hindi ako maniniwala sa'yo, sinungaling. Bakit? Ang damdamin ko. Binasag na kasing tiwala. Oo. Wala na, nasira na yung tiwala eh. Pero ano nga, sa palagay ninyo, boy, kayo, kinakausap ko kayo, BG. Kung sa palagay nyo, BG, what if ako yung nag-cheat? Kaibigan nyo pa rin ba ako? Ako, sasagutin ko, boy. Kaibigan ko pa rin si Boss, pero hindi ko siya to-tolerate. Yes, sir. Totoo yun. Tama. Ako, boss, I will hate the thing that you do. Yung action mo yung ayaw ko. Pero ikaw sa tao, solid ka, boss eh. Pero yung action mo ng mga ganon, hindi yan para... Kasi may anak na kayo eh, di ba? Well, dahil nasa tamang pag-iisip ako, hindi ko ginawa yun. Yun lang. Tara na. Tulungan natin mag-move on si boss. Nakamove on na ba talaga? Nagtampo. Sabi ni boss kanina, sabi niya, mahal pa daw niya eh. Makagulat naman yun. Kasi kapag naka-move on ka, di ba dapat hindi mo na mahal yun? Tama. Ay, siguro bossing, dapat may pinapakilala tayong chicks dyan eh. Siguro. Tama. Kayo ba? I-comment nyo sa baba kung ano yung mga multo nyo at gusto naming basahin yan. Comment nyo sa baba. Paalam.